Nagsimula ang lahat noong unang linggo ng Hulyo, taon 2025. Isa si Michaela, 16 anyos, sa mga bagong lipat sa San Bartolome National High School, isang lumang paaralang matatagpuan sa gitna ng isang liblib na bayan sa Laguna. Bago lamang silang lumipat ng pamilya roon, dahil sa trabaho ng kanyang ama bilang engineer sa ginagawang dam. Tahimik ang lugar. Sobrang tahimik, kung minsan ay parang nakakabingi. Bakit parang walang estudyanteng tumatawa o nagkukulitan? Tanong ni Michaela sa sarili habang naglalakad sa pasilyo ng lumang building ng grade 10. Napansin niyang palagi siyang tinatitigan ng ibang estudyante, hindi dahil bago siya, kundi parang may gusto silang sabihin, na hindi nila masabi. Unang araw nila sa klase ni Ma'am Teresa, ang guro sa araling panlipunan. Malamig magsalita si Ma'am. Hindi ngumiti, laging nakaputing blouse at mahabang itim na palda. Walang kahit anong palamuti, ni relo, wala, pero mas kakaiba ang kanyang mga mata, malamlang. Parang laging pagod. Parang laging may ibang tinitingnan, sa likod ng mga estudyante. Minsan, habang nagtuturo siya tungkol sa kasaysayan ng martial law, bigla na lang siyang tumigil. Tumingin sa kisame, at bumulong ng hindi maintindihang wika. Ma'am, tanong ni Michaela. Nagulat si Ma'am Teresa, napatingin sa kanila. Pasensya na, mahinang sambit niya. Minsan may mga alaala lang na, bumabalik. Ngunit hindi lang minsan ito nangyari. Halos araw-araw. Isang hapon, habang nasa library si Michaela, may natagpuan siyang lumang yearbook mula 1998. Doon niya nakita ang litrato ni Ma'am Teresa. Ngunit hindi, Ma'am Teresa, ang pangalan niya noon. Teresa S. Velasco, student teacher, deceased. Nabigla si Michaela, deceased. Naghanap siya ng impormasyon, at sa tulong ng isang matandang librarian na si Mang Resty, nahanap niya ang balita. Mas mahigit, dalagang practice teacher, natagpuang wala ng buhay sa loob ng CR ng eskwelahan matapos ang insidente ng pagsanib di umano. Ayon sa mga saksi, bigla raw itong nagsimulang magsalita ng Latin, nagkakalat ng mga papel, at sumisigaw ng mga pangalan ng patay bago mawalan ng malay. Sa huling araw niya sa eskwelahan, hindi na siya lumabas ng buhay. Ngunit paano? Kung patay na siya, sino ang nagtuturo ngayon? Kinabukasan, wala si Ma'am Teresa. May nagsabing dinala raw sa faculty clinic dahil nangisay ito sa gitna ng klase. Ngunit kinagabihan, habang naglalakad si Michaela sa gilid ng school building, dahil naiwan niya ang cellphone niya sa silid, may narinig siyang iyak. Mula ito sa CR ng babae. Dahan-dahan siyang lumapit, walang tao sa paligid. Pagbukas niya ng pinto, may babaeng nakaupo sa sahig. Duguan ang mga palad. Nag-uukit ng mga simbolo sa semento gamit ang sariling kuko. Tumingin ito sa kanya. Tulungan mo ako. Bago siya bumalik, anito sa boses na hindi niya naintindihan kung babae o lalaki. Tumakbo si Michaela. Kinabukasan, may lumabas na balita, isang estudyante raw ang nawawala. Si Clarice. Ayon sa mga chismis, siya raw ang nakita sa CR noong gabi. Inimbestigahan ni Michaela ang lumang silid ni Ma'am Teresa. Sa tulong ng kaibigang si Andre, pinasok nila ang lumang records room ng faculty. Doon nila natagpuan ang isang lumang journal. Nakasulat sa loob, mas mahigit, hindi ako sinaniban. Pinili ko siya, kasi sabi niya, tutulungan niya akong makalimutan ang sakit. Ang trauma, ang ginawang pang-aabuso sa akin dito mismo sa paaralang ito. Ngunit may kapalit, isang katawan kada 10 taon. Napagtanto ni Michaela, ang kaluluwa ng isang matandang espiritu ang sumasanib kay Ma'am Teresa, at kada 10 taon ay kailangan nitong kumuha ng bagong katawan. At ngayong 2025 na, oras na ulit. Nagdesisyon si Michaela na tapusin ang sumpa. Sa tulong ng isang lokal na albularyo, bumalik siya sa paaralan ng hating gabi, dala ang asin, itim na kandila, at ang journal ni Teresa.
Sa gitna ng lumang silid-aralan, hinarap niya ang nilalang na nasa katawan ni Ma'am Teresa. Isang nilalang na walang mukha, puro mata sa buong katawan, at boses ng libo-libong tao. Ikaw na ang susunod. Sigaw nito. Ngunit binasa ni Michaela ang huling pahina ng journal, isang oras ayon na isinulat ni Teresa bago siya tuluyang lamunin ng espiritu. At sa huling salita, sumigaw ang nilalang. Nayanig ang buong silid. Wala na si Ma'am Teresa. Sa opisyal na ulat ng paaralan, stroke raw ang dahilan ng pagkamatay niya. Ngunit sa mga estudyanteng matagal na sa San Bartolome High, alam nila ang totoo. At si Michaela, hindi na siya muling nagsalita tungkol sa insidente. Pero tuwing 3 AM, may naririnig siyang boses mula sa likod ng salamin ng kanyang kwarto. Salamat, Michaela. Hanggang sa susunod na tagapagdala.